Bakit pa tayo nakakaranas ng digmaan? Ang sagot ay hindi madali, ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, may kita natin ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Tuklasin natin ang katotohanan na nagpapaliwanag sa mga dahilan ng digmaan at ang pangarap ng Diyos para sa isang mundo na puno ng kapayapaan. Narito ang ilang dahilan mula sa aklat ng Biblia, ang salita ng Diyos. Ang una ay ang ugat ng kasalanan. Ang Biblia ay nagsisimula sa isang hardin, ang Eden, kung saan ang tao ay namuhay sa perpektong pagkakaisa sa Diyos. Ngunit dahil sa kasalanan, ang ating relasyon sa Diyos ay nasira. At nagsimula ang hidwaan sa pamamagitan ng tao. Ang kasalanan ay nagdadala ng pagiging makasarili, pagmamataas, at pagdanais na magkaroon ng kapangyarihan. At ito ang mga bagay na natutulak sa mga tao upang makipagdigma. Sa Genesis 3, versikulo 6, ngunit sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng punong ito, ngunit hindi kami dapat tumawak sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin dahil sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain mula rito at huwag kayong humawak dito o mamamatay kayo. Sabi sa Roma 3, versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pangalawang dahilan ay ang pagsuway sa Diyos. Ang mga tao ay madalas na nakakalimutan ang kanilang tungkulin sa Diyos. Nagiging makasarili at naghahanap ng kapangyarihan sa kanilang sariling mga kamay. Ang pagsuway sa Diyos ay nagdadala ng sumpa ng karahasan, sakit at digmaan. Sa Deuteronomio 28, versikulo 15 hanggang 20, ngunit kung hindi mo susundin ang Panginoon mong Diyos at hindi mo masunurin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin na aking ibinibigay sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpa na ito ay darating sa iyo at mangyayari sa iyo. Ang pangatlong dahilan ay ang kakulangan ng pagmamahal. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pag-ibig ay ang pundasyon ng kapayapaan. Kapag ang mga tao ay hindi nagmamahalan, ang puot at karahasan ay lumalaganap. Ang mga tao ay nagiging makasarili dahil silang makuha ang kanilang mga gusto at hindi handang ibigay ang kanilang mga karapatan para sa iba. Sa unang Juan 4, versikulo 8, ang hindi nagmamahal ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 20, kung sinasabi ng isang tao, mahal ko ang Diyos at napupot sa kanyang kapatid, sinungaling siya sapagkat ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring magmahal sa Diyos na hindi niya nakikita. Ang ikapat na dahilan ay ang pagdanasa sa kapangyarihan. Ang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan at control ay isang malakas na persa na nagtutulak sa mga tao sa digmaan. Ang mga tao ay naghahangad na pamahalaan ang iba na magkakaroon ng mga kayamanan at makontrolin ng mga papagkuhunan. Sabi sa Kawikaan 16, versikulo 18, ang kapalaluan ay nauna sa pagbagsak at ang pagmamataas ay nauna sa pagkahulog. Sa gitna ng karahasan at pagdurusang Diyos ay nagpapadala ng kanyang mensahe ng pag-asa. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig at pangarap para sa kapayapaan. Siya ay nagpapadala ng mga propeta upang maggulat ng kanyang pangarap para sa mundo na walang digmaan. Sa mundo husan, pag-ibig at maghahari. Sabi sa Isaías 2, versikulo 4, mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag na matatag sa itaas ng mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol at lahat ng bansa ay tataloy papunta rito.